tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man nung unang-una, na ang tao'y maglugmok sa sala. Pinangako ang Birhen ay maglilihim, Ang sanggol niya ay Emmanuel. masaya nating ipaghanda pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin niyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga. Welcome po sa ikasyam na Misa de Gallio. Pasalamatan natin ng Panginoon sa kaniyang mga biyaya upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, Maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka Sa amin. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong anghel, kamurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, isamang makapangyarihan sa lahat, Panginoong
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na natalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanulugmok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, pakisama sa panalangin ng mga OFW, ang mga tumutulong sa atin, mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Pakisama sa dasal ang intensyon ng mga nagpapamisa, tulad ni na Darlene at Erwin, Kundangan family, Red at Portia. Dasal natin ang pag-ayos ng kalagayan si Sister Terry, Father Jack, Father Shano, Alona, Yonsha Guevara, Juliet, Rudy, Karina. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dumating ka nawa at huwag nawang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinangako ng Panginoon kay Haring David ang pagpapatatag ng kaharian niya at maging ng ipapalit ng Panginoon sa kanya. Maghahari ang kapayapaan dahil sa paglipol ng Panginoon sa mga kaaway. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Cedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan
tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila. Tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilalin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyo'y kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sinag ng bukhang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David ng kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kaniyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan.
Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan. At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sino po dito ang nakapagtagpos ng siyam na Misa de Gallo? Taas ang kamay. Wow, very good. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Appreciation muna tayo, ha? So, salamat po sa inyo. Kahit na yung mga hindi nakakumpleto, maraming salamat po sa inyo. Sa mga kasama na rin natin online, maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin sa buong mga simbang gabi o simba de Gallo, Misa de Gallo na ito. Salamat din sa mga ino-offer po ninyo, either sa kolekta, gayon din sa ating Belen, na ibibigay nga po natin sa mga less fortunate nating mga kababayan. Napakarami po ng mga ibinigay ninyo, nadagdagan po yung number ng bibigyan po natin ng tulong. Maraming salamat. Kaugnay nito, pasalamatan natin yung mga naging kaagapay natin. Halimbawa, yung gumising sa inyo lagi para makapagsimba. O yung kasama nyo lagi sa pagsisimba. Yung naging dahilan din para makakumpleto kayo o makapagsimba de Gallo kayo. Salamat sa mga naghatid sa atin. Pasalamatan natin ang mga lingkod natin dito sa simbahan. Ang nandiyan ang, unahin ko, SOCOM, nandiyan ang choir, nandiyan ang lay minister, nandiyan ang mga lector committee, ang mga usherettes, maraming salamat sa inyo. Sino pa ba? Huwag niyong kalimutang pasalamatan. Kahit di ako, honestly, kahit di ako, mga pari ninyo. Ha? Yung mga pari ninyo, sa mga nakikinig sa atin ngayon, pasalamatan niyo sila. Sapagkat ito po ang, sa palagay kong pinakamahirap na panahon para sa pari. Kasi late nang matutulog, very early pang gigising, at maghahanda ng iba't ibang mga homilies. So pasalamatan niyo sila. Kaya maraming pare ang sa pagkakataong ganito ay nagkakasakit talaga. Wala na? May nakalimutan ba ako? Pasalamatan ng mga lingkod ng simbahan? Mga kabataan, thank you. Syempre, hindi ko makakalimutan yan. Hindi ko makakalimutan yung mga lagi kong katabi sa altar. Syempre, kayong pinakamahalaga para sa akin. Itataas ko kayo talaga. Pasalamatan natin ang pag-isikap ng mga sakristan. Di ba? Special mention. Okay na. Higit sa lahat, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Meron po akong nabasang text message. Ang sabi sa text message ay ganito: look at where you were, look at where you are, and praise God. Tingnan mo kung saan ka dati naroon. Tingnan mo kung nasaan ka ngayon. At papurihan mo ang Panginoon. Sa palagay ko, ito ang isa sa mga sinasabi ng ating mga pagbasa ngayon. Sa ating unang pagbasa ay narinig po natin ang pagnanais ni David na bigyan ng tahanan ang Diyos. Natatandaan po ninyo yung pinag-usapan natin tungkol sa Kabanang Tipan, yung presensya ng Diyos. Gusto niyang bigyan ng malaki at magarang templo yon. Pero ano ang sabi sa kanya?
ng Panginoong Diyos. Ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagkapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dako at lahat ng iyong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, etc. Ano to? Pag-iinarte ng Panginoong Diyos? Kasi pwede namang sabing, David, ayoko. David, wag na. Dami sinabi. Nag-iinarte? Hindi. Kung papansinin po natin, kung pagninilayan natin, valid ang kanyang mga sinasabi kay David. Nais lamang niya na wag makalimot si David sa kabutihan niya. Walang masamang gumawa ng mabuti para sa Diyos. Napakaganda po nun. Pero tiyakin muna po natin kung saan mag-uugat yon. Dapat ang paggawa natin ng mabuti para sa Panginoon, pagdarasal, pag-isimba, pagkakawang gawa, pag-iwas sa tukso, kahit anong mabuti, dapat mabuti ang pinag-uugatan. Anong mabuti ang dapat na pag-ugatan? Pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Magandang gumawa ng mabuti para sa Diyos, pero dapat bago tayo gumawa ng mabuti para sa Diyos, na-recognize na natin, na-appreciate na natin, pinapahalagahan na natin, more than kabutihan natin, ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Magandang mahalin ng Diyos. Pero huwag mong kakalimutan, bago tayo magmahal sa Kanya, siya muna ang nagmahal sa atin ng lubos. Yan ang ginawa ni Zacarias sa ating Ebanghelyo. Nang siya'y makapagsalita na mula sa kanyang pagkapipi, ang una niyang ginawa ay papurihan ng Diyos, pasalamatan ng Diyos, i-recognize ang kabutihan ng Diyos. Mahirap po kasi kapag gawa lang tayo ng gawa ng mabuti at hindi natin na-appreciate, na-recognize ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Isa pa, usually, madali tayong makalimot sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Halimbawa, yung isang motorista magpa-park sa mall, dahil holiday, napakaraming nakapark, napakarami kasing tao sa mall. Nagmamadali siya. So nagdasal siya, Lord, bigyan mo naman ako ng parking slot. Lord, just immediately after his quick and short prayer, hindi pa nga niya nasasabi yung kabuang slot. Biglang may gumalaw ng sasakyan sa parking lot. Ayun, nakakuha na siya ng spot. Kaya lang, oras na makita niyang may gumalaw na kotse at may aalis na nang hindi pa natatapos, Lord, bigyan mo naman ako ng parking slot. Hindi pa nasasabi yon. May nakita na siyang umalis sa kotse. Ay, Lord, okay na pala, nakakita na ako. Hindi yan sinabing, Lord, thank you, ang galing mo. Akalain mo hindi pa natatapos yung prayer ko. Answered na kaagad. Madali tayong makalimot sa kabutihan ng Diyos. Anong nagiging tendency kapag tayo nakalilimot sa kabutihan ng Diyos? Kanino natin ikinekredit ang mga magagandang nangyayari sa buhay natin? Yung magandang kabuhayan, yung magandang kalusugan, yung problema na nalampasan. Kanino? Kung ito hindi natin na ipagpapasalamat sa Diyos, kanino? Sa sarili natin mismo. Yun ang delikado. Kapag ang credit na para sa Diyos ay ibinibigay natin sa sarili natin mismo. Yun ang ikapapahamak natin. Sa Book of Daniel, ay tampok ang isang hari, si Haring Nebuchadnezzar, napakagaling na hari ng Babylonia. Sa pangunguna niya, nasakop ang Syria, nasakop ang Palestina. Naging napakagandang syudad talaga ang Babylonia. Kaya lang, sa Daniel 4:29, ay may nasabi siyang ikinapahamak niya. Sabi niya habang pinagmamasdan kung gaano kadakila ang Babylonia. Hay Babylonia,
napakatanyag mo, napakadakila mo. Ako ang dahilan nito. Ako ang nagtatag sa iyo upang maging pangunahing lungsod. Ako ang dahilan kung bakit nandyan ka, upang maging simbolo ng aking kapangyarihan at kadakilaan. Ako, akin. Taking the credit. Alam niyo po ba, hindi pa siya nakapagtatapos magsalita. Mayroong tinig sa langit ang narinig. Haring Nabukadnesar, makinig ka. Aalisin ngayon sa iyong paghahari mo. Itataboy ka sa ilang, sa parang, upang mabuhay kasama ng mga hayop. Kakain ka kasama ng baka. Mananatili ka dyan ng 7 taon hanggat hindi mo nakikita na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang anumang kapangyarihan ng tao at ibibigay niya kung kanino niya ibigin ito. Alam po ninyo, sa isang idlap, ganun nga ang nangyari. Nawala sa kanya ang lahat. Kaya, iwasan natin na ang Diyos ay hindi natin laging mapasalamatan sapagkat ang ibubunga niya sa atin, niyan sa atin, ay yung kasalanang ayaw na ayaw ng Diyos. Ang nagpapakataas ay ibababa. Kung papaanong ang blessing ni Lucifer bilang napakagandang anghel, ang blessing ni Lucifer bilang nasa kalangitan na at wala na dapat hanapin pang iba, ay nawala sa kanya dahil sa pagiging mayabang niya. Ayaw tumanaw ng utang na loob sa Diyos, gusto pang maging katulad o humigit sa Diyos. Kung papaanong nasa kay Eva at kay Adan ang lahat sa paraiso. Hindi pa sila nakontento, lalo pat nang tuksuhin sila ng ahas na magiging Diyos din sila. Walang utang na loob sa Diyos. Nawala ang lahat sa kanila. Huwag nating hayaang mawala ang mga bagay na ipinagyayabang natin kung hindi natin ito natitrace sa kagandahang loob ng Panginoon natin. Ang kayabangan ang siyang naglalayo sa atin sa Diyos. At hindi siya papayag na malayo tayo sa Kanya. Huwag nating isipin na hindi siya papayag na dahil lang tayo nagiging mayabang. No. Alam niya kasi ang magiging epekto ng kayabangan, ito ang maglalayo sa atin sa Kanya. Ayaw niyang mangyari yun. Kaya gagawa siya ng paraan, sukat, alisin niya sa atin ang ating mga ipinagyayabang upang ma-realize lamang natin na sa Kanya galing lahat ng mga biyayang nararanasan natin. Kung yun ang kinakailangan upang ibalik niya tayo sa ating senses, lalong-lalo na sa Kanyang piling. Gagawin niya yun. Kaya iwasan natin ang maging mayab. Sa Book of Deuteronomy, I think it's chapter 8, sinabi ng Panginoong Diyos sa mga Israelita, ang mararanasan nila kapag sila nasa promised land na, land of milk and honey, lugar kung saan ragsa ang pagpapala. Sinabi niya yung mga pagpapalang mararanasan nila. Pero, nandoon ang paalala sa kanila, huwag kayong makalilimot sa akin. At huwag kayong susuway sa aking mga kautusan. Pinaalala ng Panginoong Diyos sa kanila, tandaan ninyo, ako ang nagligtas sa inyo mula sa mga Ehipsyo. Ako ang dahilan kung bakit nahati ang dagat, duman kayo at nakatakas kayo. Ako ang dahilan kung bakit umulan ng mana, ng flakes, ng tinapay sa disyerto. Nang gutom na gutom kayo. Ako ang dahilan kung bakit mula sa bato may bumukal na tubig at nakainom kayo. Ako ang dahilan kung bakit naisalba kayo sa makamandag na ahas na tumuka sa inyo. At ako rin ang dahilan kung bakit mapupunta kayo sa lupang ipinangako ko sa inyo. Huwag niyong kakalimutan yon. Huwag kayong susuway sa mga utos ko. Nakita po ninyo magkaugnay yun eh. Kapag tayo nakalimot sa Diyos, yayabang na tayo, saka tayo susuway
sa kanyang utos. Magiging self-sufficient tayo. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Ako ang dahilan ng magandang kalusugan ko. Ako ang dahilan ng magandang negosyo ko. Ako ang dahilan kung bakit nakaligtas ako sa ganito. Ako ang dahilan kung bakit magandang buhay ngayon ng mga anak ko. Ako ang dahilan kung bakit nakatutulong ako sa... Kapag yan ay nag-sip in sa puso't isip natin, madali na para sa atin to fall into sin. O di ba't ganyan din? Kung bakit ang mga anak ay nakalilimot sa kanilang mga magulang? Aba, nasasagot na. Aba, napagdadabugan na. Aba, napapabayaan ng magulang. Aba, papasapasahan na sa pag-aalaga ng magulang. Nagpapakiramdaman na yung mga magkakapatid kung sinong bibigay sa magulang. Aba, sinusuman na binibigay sa magulang. O ano ang ibig sabihin nun? Bakit ka ngayon nagkakaganon? Nakalimutan mo na ang kabutihan ng magulang mo sa iyo. Nakalimutan mo na ang lahat ng ginawa ng mga magulang mo sa iyo. Kaya naman yun ang sakit na naibibigay natin sa ating mga magulang eh. Hindi lang yung sumagot tayo, hindi lang yung pinabayaan natin sila, hindi lang yung nakalimot tayo sa kanila, hindi lang yung kahit anong kasalanan pa, kundi yung thought na nakalimot tayo sa lahat ng ginawa nila. Yung ina-expect nga nilang maalala natin, yung panahon na may ulirat na tayo, yung panahon na may isip na tayo, hindi pa kasama doon yung ipinagbubuntis tayo. Hindi pa kasama doon yung pinagdadalang tao tayo, hindi pa kasama doon yung mga struggles nila. Nung mga unang buwan, ng mga unang taon sa buhay natin, napakarami nating dapat ipagpasalamat sa ating mga magulang at yun ay masakit kapag ating nakakalimutan. Ganon din sa Diyos. Kapag nakalilimot tayo sa Diyos, and therefore, nagiging dahilan upang hindi na tayo sumunod sa Kaniyang utos. Sana mga kapatid, ngayong nagdaang simbang gabi, na kumpleto man natin ito, hindi ko alam kung anong dahilan natin. Madalas kasi ang nagiging dahilan sapagkat mayroon tayong intensyon, mayroon tayong panalangin, mayroon tayong hinihiling. Nandun ang paniniwala natin na kapag tayo ay nakasyam, ibibigay ng Diyos ang hinihiling natin. Wala naman pong sigurong masama doon. Pero magiging napakasama noon kung sa siyam na misa de Gallio ito, kasama ng misa ng Pasko, makalimot tayong makapagpasalamat sa lahat ng ginawa para sa atin ng Panginoon. Kaya nga ang misa ay misa pasasalamat, hindi misa paghiling. Kasi ini-inculcate sa atin, napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Ang isa sa pangunahing sinasabi ng Diyos na si Yahweh sa mga Israelita kapag nagrereklamo sila, tandaan ninyo, ako ang naglabas sa inyo sa Ehipsyo. So yung paglabas ng mga Israelita sa Ehipsyo ay parang, hindi lang parang, yun ang talagang Passover. Passover nila, pagtawid nila mula sa pagkaalipin nila sa Ehipsyo hanggang sa Promised Land, pagkalaya nila. Mga kapatid, sana'y huwag natin kalimutan yung Passover nating mga Kristiyano na naniniwala kay Kristo. Yung pagpas natin mula sa kamatayan ng kasalanan natin, mula sa kamatayan na dapat ay sa atin, mula sa kamatayan na dapat na kahatulan para sa atin, itinawid tayo ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Kung yun ay nagawa niya para sa ating lahat, ano hindi niya kakayanin. So yun din ang magiging batayan ng ating pag-asa para sa ating mga hinihiling sa Panginoon. Hindi man niya ibigay ng eksakto sa paraan at sa panahon na nais natin, makakaasa tayo. Hindi mauwi sa wala ang pananampalataya natin. Sapagkat kung ang Panginoong Jesus ay naibigay ng Diyos sa atin, wala siyang hindi kakayaning ibigay sa atin. May just be in other forms of blessing, pero will be blessed. Kasi we had already been blessed. Pinagpala na tayo eh. Pinagpala na tayo na napakatinding pagpapala. So walang dahilan na hindi niya tayo muling pagpalain. Lalong-lalo na sa mga pangangailangan natin.
wag lang tayong masentro sa ating inihiling sapagkat marami pang ibang paraan or forms ng blessing. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat sa mga biyayang binigay mo, lalong-lalo na ang pagbibigay mo sa akin ang sarili mo. Sa maraming pagkakataon, hindi ko nare-recognize ito. Pasensya na nagiging dahilan kung bakit nagkakasala ako nang walang pakundangan sa iyo. Hindi ko naiisip na ang sakit na naibibigay ko sa kalooban mo, na sa kabila ng lahat ay nakalilimot pa rin ako sa iyo. Hindi ko dapat ipagwalang bahala ito sapagkat kung minsan nararamdaman ko rin ito sa mga taong hindi tumatanaw ng utang na loob sa akin, sa mga taong sa kabila ng mga mabuting nagawa ko ay hindi nakikita, hindi na ipagpapasalamat. Minsan, sinasayang pa ang mga ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan niya. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Habang kasama mo ang Diyos, habang mahal ka ng Diyos, habang may mabuting plano ang Diyos para sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Habang, at yung habang na yan, habang buhay mo na yan, hanggang sa buhay ng walang hanggan yan, you are under His love. You are covered by His love. Lakasan mo ang loob mo. Ano man ngayon ang problema mo, mayroong maganda pa rin mangyayari sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
tinapay at alak ay maspasan, upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Gagawin ang ulat ng Panginoong Diyos, itong ating buhay. Ang mga laman sa ating lupain, unang mainam. Kunin mo, O Diyos, at
at mga pusong naman. Sa maraming ay iyong galak at kapayapaan nawa'y namin. Itong alak at tinapay, mga Lalo ng mawis ang biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa't kapatid, lubungan ng buhay na iyong bigay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang mga alay, namin na iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagintapatin nawa nito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birhen Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibiniyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Huli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming inihahayag na namatay ang iyong anak. Nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, lalo na sana ang aming pamilya ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ay sa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kasama si Joyce, Louie, Anita Juan, Miguel Arsenio Serri, Dion Caso, Maria Soseso, Kabadang, Tiang Lalso. Carmela Sinto, Iska Orio, Basilito Percy Gautiosa, Alfredo, Mark Vicky, Benjamin Nelly, Elsie Gorio Tafid, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Paulina, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maramban. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa kanyang pagdating, buwanang niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y kaligtasan naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating.
nagagalak sa kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magdidinig, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasan naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Nagagalak sa kanyang pagdating. Ukay gulong ang mundo, hirap sa kuna at lungkot. Kaya sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gamay ang mga mahihirap. Panginoon, ligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gamay ang mga mahihirap. Panginoon, ligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan, ang iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mo na aming ipinagdiriwang. Sa pamagitan niya kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinulong mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pagkibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Muli po maraming salamat po sa inyo sa mga binibigay po ninyong tulong, sa pakikiisa po ninyo. Kasama naman nagbibigay din ng tulong at suporta sa atin, mga kasama natin online. Marami pong salamat. Maraming salamat. Gayun din naman, salamat sa patuloy na suporta sa Souvenir Shop. Sa mga nag-aalin ng alkansya, maraming salamat po sa pagtangkilig sa ating mga videos, sa mga live masses at pag-share ng mga ito. Maraming salamat po. At sana po isa sa maging options ninyong iregalo ay ang produkto ng Three Nails and a Crown, yung mga t-shirt natin, sweatshirt at riding jersey na pang motor. Maganda po ang quality at maganda rin yung message. Nakaporma na kayo, nakatulong pa po kayo. Maraming salamat po. Mamaya po ang misa pagsalubong natin, bisperas ng Pasko, 6 p.m. Okay? Ito po ay misa, anticipated na rin po ito. Okay? And then 8 p.m., walang misa, panuluyan yon. 8:30 p.m., misa ng hating gabi. Okay? So dalawa ang misa po natin mamaya dahil sa karanasan natin ang dami-dami. So pinagdalawa po natin. Huwag naman kayo magsabay-sabay sana sa isa, ha? Dalawa masas natin, 6 p.m. at 8:30 p.m. Bukas po, araw ng Pasko, ang mga misa po natin ay 6:30, 8 a.m. and 9:30. Sa hapon, 4 at 5:30. So parang linggo rin, wala lang yung 5 a.m. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap Mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa nalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal